Praise God for His grace. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Milan. Good afternoon sa mga taga-Pilipinas. Praise the Lord. Today is again Sunday. It's our day for the Lord. At salamat sa biyaya ng Diyos sa araw-araw sa atin. Ngayon naman ay dumako tayo sa sharing of the word. Ang gusto kong i-share sa inyo is about the Great Shepherd. Who is the Great Shepherd? Di ba alam natin that Jesus is the Great Shepherd? Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita na lagi naming gabay. At sa aming pag-aaral ngayon, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge upang maunawaan namin ang mga salita mo at kakayahan para amin pong masunod. Salamat po o Diyos at patuloy mo po kaming gabayan hanggang sa pagkatapos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ngayon naman ay buksan natin yung ating mga Bible sa John chapter 21 verses 15 to 17. Okay. Juan 21. Ayan, sa last chapter ito eh. Ito yung pag-uusap ni Jesus at saka ni Peter. Sa verse 15, ganito ang pagkasabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako at sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So, dito nakita natin kung paano nakipag-usap si Jesus kay Pedro at paano sumagot si Pedro. Kung halimbawa tayo ay tinatanong ng seryosong katanungan, paano tayo sumagot? Tayo ba ay sasagot ng earnestly and honestly, yung makatotohanan, yung talagang totoo sa loob natin, o foolishly and lightly lang, parang nambubola lang o wala sa loob? Diba? Pag gusto natin, pag may tinanong tayong seryoso rin ang sagot at totoo. Ayaw natin na nambubola lang pala yung tao o kaya ay wala lang sa loob niya. So, ganun din. Alam nyo ba na si Jesus ay seryoso rin siya? He means business when he asked this question. At hindi lang ito para kay Pedro, para din ito sa atin. So, sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, minamahal mo ba ako? Anong sagot natin sa Panginoon? Kung ang sagot natin sa Kanya ay, yes, Lord, anong sabi niya? Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ay, sino ba itong mga tupa na sinasabi dito? So, tingnan mo natin sandali kung ilang klase ng mga tupa meron. Dito sa Ezekiel, Old Testament ito, no? Ezekiel chapter 34. Tingnan natin yung sinasabi dito sa Ezekiel chapter 34. Okay. Basahin natin sa Ezekiel chapter 34 and verse 56. So, 34:56. Mahaba ang chapter na ito, no? Hindi 56 pa. 5 and 6 pala. I'm sorry. Nagkamali ako. Verse 5. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. So ito'y number 1 kind of a sheep. Ito yung sheep na tinatawag na scattered sheep. Nangangalat sila. So marami palang sheep ang Panginoon na nangangalat. Nakakalat sila kung saan-saang lugar, sa bundok, kung saan-saan doon. Sa Mateo chapter 9 naman, ganito naman ang pagkasabi dito. Matthew 9 verse 36. Ang sabi sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. So kung tupang walang pastol, sila ay nangangalat. So yan ang klase ng pastol.
Sa Mateo chapter 10 naman, basahin natin verse 6. 10 verse 6. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. So, nawawalang tupa naman. At sa Jeremiah chapter 50, nasa Old Testament ito, no? Jeremiah chapter 50, basahin natin, verse 6, no? Jeremiah 50 and verse 6, ganito ang pagkasabi rito. Ang aking bayan ay parang mga tupang ligaw, sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol, kaya lumayo sila at tumakumupunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. So ito naman yung mga nawawalang tupa. Nawala sila, no? Nawawala sila. They are the lost sheep of Israel. Yung mga maraming tao ang nawawala. So, kinds of sheep, scattered sheep, nangangalat na mga tupa, lost sheep, nawawalang mga tupa. At ang pangatlo ay tinatawag na tame. Ano bang tame? Napaamong tupa na, napaamo na ito. So, sino ba itong mga napaamong tupa? Tingnan natin sa New Testament naman ito. Sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Tingnan natin kung ano sinasabi dito. 1 Peter chapter 2 and verse 25. Ganito ang pagkasabi sa 1 Peter 2:25. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw. Ayun, una muna tayo ay lost sheep, naligaw. Ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So we are now the tamed sheep. Natagpuan na kasi tayo eh. At ganito rin ang sinasabi sa John chapter 10. Nagpapahayag din na tayo ay mga, mayroong mga tinatawag na napaamo ng mga tupa. John chapter 10 and verse 27. Tingnan natin kung anong sinasabi dito. Nakikinig sila sa akin, ang aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So ito yung mga tupa na tamed na, nakakilala na sa Panginoon at sumusunod. So dito sa tatlong klase ng tupa, saan tayo dito? Siguro naman hindi na tayong scattered, hindi na rin tayong lost, kundi tayo na yung tamed. Natagpuan na kasi tayo ng Panginoon. Tumanggap na tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya tayo na ngayon ay napaamo na ng Panginoon. Kaya kailangan na tayong sumusunod at nakikinig sa ating dakilang pastol. Now, how Jesus treated the lost and the scattered sheep. Paano niya ito tinrato? Excuse me. Doon sa Mateo, tingnan natin kung anong sinasabi dito sa Mateo, no? Matthew chapter 18. Okay, buksan natin ang Bible sa Matthew 18. And in verse 12, ganito ang sinasabi dito. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? So ganun si Jesus. Kung mayroon siyang 100 tupa at nawawala yung isa, confident siyang iwan yung 99 para lang hanapin yung isang naliligaw. Ganun siya kamapagmahal. Hindi sinabing, di bali, mayroon pa naman akong 99, hayaan mo na yung isang mawala. Hindi ganun ang Panginoon. Ganun siya ka-concern sa bawat isa. We are not just a number to Him, but all of us are important. Kaya ayaw ng Panginoon may mawawala kahit isa lang. At nung tinanong ni Jesus si Pedro kung minamahal niya siya, at nung sumagot si Pedro, ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Feed my sheep, pakainin mo yung aking tupa. Nangungusap din ang Panginoon sa atin ngayon. Sa mga nawawala ng tupa, gusto ng Panginoon pakainin. Pero, mahal ba natin ang Panginoon? Kasi kagaya ni Pedro? So kung mahal natin ang Panginoon kagaya ni Pedro, ay sumunod tayong pakainin ang kanyang tupa. Pero teka muna, papaano natin mapapakain yung mga tupa ay nangalat, sila'y nawawala? Diba? So, first, para natin mapakain yung tupa ng Panginoon na sinasabi niyang nawawala at nangangalat, ay kailangan muna natin silang hanapin. Kailangan muna natin silang i-gather bago natin sila mapakain, di ba? So, mga kapatid, ito ang encouragement sa atin ng Panginoon. Let us go out of our way at hanapin natin yung mga nangangalat na tupa ng Panginoon. Hahanapin natin yung mga nawawalang tupa.
Kasi mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Ngayon, how to gather the lost sheep? Paano natin sila iipunin, itong mga nawawala at mga naliligaw? Diba yung ating verse sa Gia? This is our statement verse sa atin sa Gia. Alam niyo ba kung ano yung verse ng Gia? John 15:16. So, sabi nga sa home base, pag ikaw ay taga-Gia, kailangan memorize mo itong John 15:16. Kasi kung hindi mo memorize ito, ay hindi ka legitimate na taga-Gia. So, anong sinasabi doon? Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. So, ang Panginoon ang pumili sa atin. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Sa Ingles nito, ganito ang pagkasabi. You have not chosen me, but I have chosen and appointed you. So, pinili at itinalaga pa. I have chosen you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. And whatever you ask the Father in my name, He may give it you. So, ito, papaano natin hahanapin at titipunin ang mga tupang nangalat at nawawala. Ganito, go, lumakad tayo. Hanapin natin sila. Saan natin sila hanapin? Alam nyo, kung saan tayo naroroon at kung sino-sino yung mga taong nakakasalamuha natin sa lugar at panahon na naroroon tayo, ito yung sinasabi ng Panginoon na humayo tayo Kapitbahay, sa loob ng tahanan, meron pa bang mga hindi ligtas sa ating pamilya, sa kapitbahay, sa palengke, pumupunta tayo sa eskwelahan, sa trabaho, saan man tayo magpunta. Yan ang sinasabi ng Panginoong go. And then, pagkatapos, anong gagawin? Sabi, you should bear fruit. So, paano magmamunga? Kailangan na i-share natin ang gospel. Magpatotoo tayo sa kanila. Atin silang, mag-preach tayo ng word of God sa kanila. Sabihin natin sa kanila kung gaano kamahal ng Panginoon ng tao, kung paano tayo niligtas ang Panginoon ng ating mga testimony. I-share natin. At pagkatapos ay bear fruit and the fruit to remain. So para mag-remain sila, kailangan natin silang alagaan. We should group them as a cell group at aalagaan natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos. So mga kapatid, napakahalaga talaga na tayo ay sumunod sa ating Panginoon na sinasabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi natin ito ginusto, pero gusto ito ng Panginoon. At nung pinili tayo ng Panginoon at tumanggap tayo sa kanyang invitasyon, di ba? Excuse me. Masarap naman ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Iba talaga. Kaya mga kapatid, let us also choose to obey the Lord. Hindi lang yung siya ang pumili sa atin. Hindi, mayroon tayong malayang pagpili din. Piliin din nating sumunod sa Kanya. Hindi tayo magsisisi pag sumunod tayo sa Panginoon. Hindi tayo malulungkot, hindi tayo lugi kapag kasinunod natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon napakabuti. Pag inuutos niya sa atin at sinunod natin, natuwa siya sa ginawa natin, alam niyo yung balik, sobra-sobra. Sobra-sobra ang balik niya sa ating ginawa pag natuwa ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ani-encourage ko bawat isa sa atin, let us go and bear fruit. Let us share the gospel to all people na ating makakasalamuha. Kasi ang Panginoon ay nagmamahal. Ang Panginoon, mahal niya lahat ng tao. Ayaw niyang may nawawala. Ayaw niyang mamamatay ang tao na pupunta ng impyerno. Kasi ang Panginoon ang naglikha ng lahat ng tao. Obra maestra niya ang tao at kaya niya nilikha ang tao para makapiling niya. Pero ang mga tao ay naliligaw. Sila ay nangalat kasi ayaw nila. Kaya atin silang akayin at atin silang dalhin sa presensya ng Panginoon. Magmamahal ang Panginoon sa lahat ng tao. Now, ano naman ang tawag natin doon sa tao na may-ari ng mga tupa? Kasi noong unang panahon ay maraming mga tupang inaalagaan sa Israel at sa Middle East. Ngayon may tinatawag tayong mga shepherd at mga hireling. Ano ba yung hireling? Yung uupahan mo lang para alagaan ng tupa. So, ang shepherd ay the keeper of the sheep.
doon sa Genesis chapter 4 verse 2, ipinapakita dito na si Abel, 'di ba, may dalawang anak si Adan at saka si Eva na inaano doon sa Bible, si Abel at saka si Cain. Ayun ang una munang magkapatid na ipinakita sa Bible. At dito sa chapter 4 verse 2, pinapakita dito na si Abel ay isang pastol. So, sabing ganon. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel ang ipinangalan nito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. So, dalawang anak, magkaiba ng propesyon. Isang magsasaka at isang pastol. Si Abel ay isang pastol. At hindi lang lalaki ang pastol. Alam nyo ba may babae ding pastol? So, dito pa rin sa Genesis. Sa Genesis naman, chapter 29 naman. Alam nyo kung sino yung babaeng pastol? Hindi kayo palagay ko, yung iba nakalimutan o yung iba natandaan. Pero maganda itong pastol na to. No? Sa Genesis chapter 29, ang sabi nga nun sa verse 9, nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Rachel na kasama ang kawan ng kanyang ama. So, si Rachel pala o si Raquel ay isang pastora, isang shepherdess, nag-aakay ng mga kawan ng kanyang ama. So, sino naman yung dakilang pastol na ipinakilala sa atin ng Biblia? 'Di ba si Jesus? Jesus is the great shepherd. Siya yung dakilang pastol. At dito natin makikita sa John chapter 10 verse 10 ang kanyang patutuo na siya ang dakilang pastol. So John chapter 10, basahin natin sa verse 11. Sabing ganon, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So ang si Jesus ang mabuting pastol at inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. True enough, 'di ba? Lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat ay dapat mamatay sa impyerno. Ibig sabihin ng kamatayan dito, hindi lang physical death, but is spiritual death na ang meaning, eternal separation from God, na pag namatay tayo ay sa impyerno tayo pupunta. So ngayon ay si Jesus ang naging dakilang pastol. Inialay niya ang kanyang buhay, namatay siya sa cross para bayaran yung ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So Jesus is the great shepherd. So ano naman ang karakteristik nitong great shepherd? Sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So ang Panginoon daw ang ating dakilang pastol. Wala na tayong mga pangangailangang hindi niya maisusupply. So ang isang good characteristic ng isang good shepherd is he is the great provider. So he provides, he always provide. Alam niyo mga kapatid, totoong ang Panginoong Jesus ay nagpo-provide. Sa lahat ng ating pangangailangan, He will always provide. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan sa lahat-lahat ng ating kakailanganin, body, soul, and spirit na pangangailangan. Ating katawan, ating kaluluwa, ng ating espiritu, lahat yan, ipoprovide ng Lord. He is true to His word na He will never leave us nor forsake us. Pangalawang karakteristik ng isang good shepherd is he tends or he feeds. Inialagaan niya ang kanyang flock. Sa Old Testament naman tayo dumayo. Tingnan natin ang salita ng Diyos na sinasabi dito, matatagpuan natin sa Isaiah chapter 40. Okay. Basahin natin sa Isaiah chapter 40 verse 11. Ang sabi ganoon dito is, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Wow, napaka-expressive naman itong pastol, no? Kanya pang hindi lang pinapakain, kinakarga pa niya sa kanyang mga bisig, niyayakap pa niya, siguro hinahalik-halikan pa niya, no? Parang tinuturi niya talagang anak, no? Mayroong mga ganun kagaya ng mga aso sa panahon ngayon dahil nagiging pet ng mga tao, hinahalik-halikan pa, kinakarga-karga pa. So si Lord ganun ang ano niya sa mga tupa.
He tends His sheep. Inaalagaan niya talaga. He gently leads them. He gently touched them. So, ganun ang Panginoon. He's very tender. Talagang napakalambing niya sa kanyang mga tupa. Pangatlo is sacrificial. Ano siya? Yung marunong siya magsakripisyo. Yung binasa natin kanina sa John chapter 10 verse 11 na I am the good shepherd, sabi ng Panginoon. Ako ang mabuting pastol at inaalagaan niya ang kanyang mga pastol. Iniaalay niya ang kanyang buhay sa mga pastol. So, ang mabuting pastol, nakita natin dito, no? He lays down his life for the sheep. At ang pang-apat, he welcomes the wanderers. So, ano ba yung mga wanderers? Yung mga nawawala na yung, di ba sa mga sakawan kasi ng tupa, minsan yun meron kayo tinatawag nating black sheep. Halimbawa, inaakay sila ng kanilang shepherd papunta sa green pasture. Meron dyan na bigla na lang liliko sa kaliwa o sa kanan at nawawala niya sa doon sa kawan, sa mga grupo ng mga tupa. So, yun yung tinatawag na wanderer. Yung lumilihis. Yun yung mga minsan mga Kristiyanong mga bumabackslide, nagwo-wander. So, sabi ganun, binasa rin natin kanina to sa 1 Peter 2:25, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. So, i-welcome ng Panginoon. Yung iba kasi pag nagkasala, parang ayaw nang magsimba, ayaw nang makipag-fellowship sa mga Christian kasi nahihiya sila. Natatakot sila ay i-judge at sila ay makatanggap ng masasakit na salita. Pero hindi dapat ganun eh. Dapat, kapag tayo ay nagkasala, ay lalo tayong lalapit sa ating Panginoon. Lalo tayong lalapit sa ating mga kapatid para tayo ay maakay at para tayo ay malibigyan ng kalakasan. Lalo tayong magsisimba. Huwag tayong lalong lalayo. Sapagkat pag lumayo tayo ng lumayo, tayo rin naman ang kawawa. Sapagkat kapag tayo ay lumayo, tayo ay mapapahamak, maraming wolves sa labas. Maraming mga asong gubat na kakainin tayo, sisilain tayo pag nasa labas tayo ng flock of the Lord, which is the church. So we need to be faithful para lumapit sa great shepherd at huwag tayong matakot. Kailanman ay hindi tayo i-judge ng Panginoon. Sabi ng Lord, come unto me. Kayo na mga napapagal at sobrang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong manlupaypay. Let us come. Because God our great shepherd welcomes us pagka tayo ay naligaw. Ano pa ang isang karakteristik na isang good shepherd? He is faithful. Matapat talaga ang good shepherd. Pag sinabing matapat, hindi siya pabago-bago ng isip, kundi all throughout, kung gaano siya kabuti, gaano siya kabait, gaano siya matulungin, ay all throughout talagang ganun siya. Hindi yung maging matulungin lang siya at mabait kapag mabait ka at sumusunod, pag hindi na. Hindi ganun ang Panginoon. Minsan, tayo ay nagkakasala, tayo ay may sungay, pasaway, pero mabait pa rin ang Panginoon. He is faithful. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon. Ayan, tapat talaga ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Kaya, magtiwala tayo sa Diyos dahil siya ay tapat na Diyos. Hindi siya kailanman sinungaling. Ang kanyang salita, pag sinabi niya, ay tutuparin niya. Hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. He will always strengthen us and protect us. At sa Jude verse 4, kasi isa lang na chapter ang Jude eh. Ang Jude ay isang bago mag-revelation. Sa verse 4, sabi ngayon, sapagkat lihim na nakakapasok sa inyong samahan ng ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Kristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. So, ang ating Panginoon ay kaisa-isang pinuno na Panginoon. So, praise the Lord, no? Na kahit anong gawin ng mga masama, binabaluktot ang aral,
ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi nila pwedeng baluktutin. Because our God, He is able to keep us, no? He is able to keep us from falling and to present us before the glorious presence without fault and with great joy. So the Lord is really good. Hallelujah. Mali pala yun. Hindi pala verse 4, verse 6. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan. Sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y iginapos ng Diyos at nang di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghukom. Ay, mali pala to. Nagkamali yata ako. Ng pagsunod. Okay, halian. Sa English na lang. Sa English ko na lang basahin. Sabi ganon. To Him who is able to keep you from falling and to present you before the glorious presence without fault and with great joy. So, ganon ka-faithful ang Panginoon na He is able to keep us from falling. Kaya na tayong alalayan para hindi tayo malugmok talaga. Madapa man tayo, hindi talaga tayo nanatiling nalugmok. And to present us before His glorious presence without fault and with great joy. So, ganun ka-faithful ang Panginoon sa atin. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante na nagtitiwala tayo sa ating great shepherd at tayo ay maging faithful din sa Kanya. Tayo ay magbigay ng buhay sa Kanya sapagkat He is the God who provides. He is the God who takes care of us. He tends us. He is very tender. He is the God who sacrificed for us. He is the God who always welcomed the wanderer or the backslider. And He is the faithful God. So, karapat-dapat lang talagang ating siyang paglingkuran sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Now, tingnan naman natin kung ano yung contrast between the Good Shepherd and the hireling. Ano ba yung hireling? Ito yung mga bayaran. Kasi sabi ko nga, nung panahon ni Jesus, ay ang mga Hudyo o ang mga taga-Palestine, sila ay mga shepherd, nangangalaga sila ng mga tupa. So dahil sa dami-dami ng mga tupa, yung iba nag-hire sila ng mga taga-alaga. Ang tawag doon, hirelings. So ito yung contrast. Yung sa John chapter 10, basahin natin mula sa 11 hanggang 13. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. So ang tupa ay ang pastol, no, ang totoong pastol, ang dakilang pastol, good shepherd, inialay niya ang kanyang buhay sa tupa. Na kahit may dumating na leon o asong gubat, ay kanya itong tinataboy, kanya itong nilalabanan, kagaya ng sinabi ni David, dahil si David ay isang magiting na shepherd, great shepherd. Sabi niya kay Saul, nagpatotoo siya, kapag ang aking mga tupang inaalagaan ay inatake ng leon, pinapatay ko sila sa pamamagitan ng aking kamay. Ganon siya ka-strong, no? He can kill the lions by his mere hands. So, ganon hindi siya takot na lapain ng leon. Ganon siya ka-protective sa kanyang mga tupa, na handa niyang ialay ang kanyang buhay. Mas save lang yung kanyang mga tupa. Yun ang great shepherd. Ganyan ang ating Panginoon. Lahat ay ginawa niya. Hanggang sa ipako siya sa cross para lang maisalba ang mga tupa. Praise the Lord. Pero itong hireling, anong sabing ganon? Diba sabi ng ganon sa verse 12, ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwanan niya yung mga tupang inaalagaan niya sa panahon ng kailangan. Iniiwan niya mga tupa, palibhasa hindi siya ang pastol at hindi kanya ito. Porket hindi kanya, iniiwan, wala siyang malasakit. Ang pastol, dakilang pastol, may malasakit sa tupa, may pagmamahal. Itong hireling, itong bayaran, kaya niya inalaga ng mga tupa, hindi dahil mahal niya, kundi dahil binabayaran siya. After siya sa pera, after siya sa bayad, hindi siya after sa
mahal niya, may malasakit siya, hindi. Kaya nga pag dumating ang mga asong gubat o ang leon, yung lalapain ng tupa, iiwanan niya, tatakas siya. Siya pang unang tatakbo. So, hindi maganda ang hireling. Tayo, kapag ka ang mga tupang ibinigay sa atin ng Diyos, iniiwasan ba natin? Hindi ba natin sila inaalagaan? Pinapabayaan natin sila? Tumatakas tayo? Ay, ayoko yan. Ay, ayoko mag ng responsibilidad. Hindi tayo. Pagka ganun ang ating attitude, hindi matutuwa ang Diyos. Malulungkot ang Diyos. Gusto ng Panginoon ay maging good shepherd tayo, na yung mga tupa ay ating mamahalin. Titipunin natin sila, aalagaan natin sila, at atin silang papakainin. Mamahalin natin sila. Ito ang gusto ng Panginoon. Kaya, nung tinanong niya si Pedro, 3 beses niyang tinanong, sabi niya, nung sumagot si Pedro, number 1 tanong, yes Lord, sabi ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Nung pangalawang beses tinanong siya, kung mahal mo ako, opo naman Panginoon, mahal ko kayo. Sabi ng Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi pa nakontento ang Panginoon. Pangatlo pa, tinanong niya uli si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Doon na nalungkot si Pedro kasi 3 beses siyang tinanong. Alam niyo naman Panginoon, sabi niya, ang damdamin kong mahal ko kayo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Inulit-ulit number 1, pakainin mo ang aking mga tupa. So sabi ko nga kanina, paano natin mapapakain at paano natin maalagaan ang mga tupa kung sila'y nangangalat at sila'y naliligaw? So ang una sa lahat, sila ay hanapin. Sila ay nawawala, kaya hanapin natin sila. Din atin silang pangalagaan, pakainin. Yun ang gusto ng Panginoon. Dito naman sa binasa natin kung bakit 3 beses na tinanong ng Panginoon si Pedro. Dahil di ba naalala nyo, 3 beses na ipinagkaila ni Pedro ang Panginoong Jesus. Ipinapahayag lang din ng Panginoon kay Pedro na kahit ikinaila niya ang Panginoon ng 3 beses, ina-assure din siya ng Panginoon na tinatanggap siya at minamahal siya ng Panginoon kahit ganun ang ginawa niya. Di ba tayo, pag may nakagawa sa ating tao ng hindi mabuti, ayaw na nating makasama, ni ayaw nating makita, ni ayaw nating mabanggit yung pangalan kasi ginawan tayo ng masama eh. Wala na tayong tiwala, wala na tayong pagmamahal. Sorry, hanggang dito lang ako. Pero ang dakilang tupa natin, the Great Shepherd, hindi siya ganon. Kaya sana ay gayahin natin ang Panginoon. Kasi alam niyo, pag nagawa natin yung mga ginagawa ng Panginoon, may reward tayo eh. Kahit binabago tayo ng Lord from glory to glory, gusto niya tayo na maging kagaya ni Kristo. Let us not harbor any negative thoughts about others na nakasakit sa atin. Kasi gusto ng Panginoon na tayo maging kagaya ni Kristo. So, mga kapatid, hanapin natin ang nawawalang tupa. Kagaya ni Pedro na inassure siya ng Panginoon na minamahal siya sa kabila ng kanyang pagtatatwa, pagkakaila. Alam nyo, tayo rin nagkakasala sa Panginoon ilang beses eh. Marami pa nga eh. Pero hindi ganun ang Panginoon, ganun ang turing niya sa atin. Kagaya ng turing natin sa mga tao na nakasakit sa atin, na we don't want to do anything with them. Ayaw na natin sila. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Hindi na tayo inaayawan. Kaya ganun ang sinabi niya kay Pedro na ina-assure na si Pedro na pinatawad siya. Ina-assure siya niya si Pedro na minamahal niya si Pedro. In spite doon sa ginawa ni Pedro ang pagtatatwa sa kanya. Ganun din sa atin mga kapatid. Kahit ilang beses nagkasala, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Hindi na tayo itinatatwa. Hindi na tayo sinasabi, uy, alis ka dito. Ayaw ko na sa'yo kasi ganyan kang ginawa mo sa akin. Sinaktan mo ako. Alam niyo ba mga kapatid, kapag nagkakasala tayo sa Panginoon, nag-disobey tayo sa Panginoon, sinasaktan kaya natin ang Panginoon. Pero hindi siya nagbabago at patuloy pa niya tayong minamahal. Kaya sana, ganun din ang ating turing sa Kanya. Patuloy tayong magmamahal, patuloy tayong susunod, patuloy tayong makikinig. Amen? So I hope na ang bawat isa sa atin ay magpatuloy sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa Panginoon at ang ating mga napapakinggan dito mga aral, nawa ay ating susundin. So nawa sa umagang ito, sa mga oras na ito ay yung Great Shepherd na walang iba si Jesus ay ating tularan. Tularan natin siya kung paano niya hinanap ang mga nangalat na tupa at inipon. Hinanap niya yung mga nawawalang tupa at dinala niya sa kanyang kulungan. Pinakain niya, inalagaan. Tayo yon. Kaya ganun din ang gawin natin sa ating mga kapwa-tao. Mga taong nasa kadiliman pa. Sila ay mga naliligaw.
mga taong nangalat pa. Sila yung minsan yung mga taong tumanggap na kay Jesus pero nawala pa rin, nangalat pa rin sila. Hanapin natin sila at ibalik natin sila sa Panginoon. And let us not be very judgmental. Huwag nating i-judge ang mga taong nakagawa ng hindi mabuti at maging sa ating mga sarili. Sana ay tularan natin ang Great Shepherd na nagpapatawad, patuloy na nagmamahal kahit sinaktan na natin siya. Amen. Tayo ay manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita. Kami po ay patuloy, Panginoon, na umaasa na ang iyong kapangyarihan ay siyang lulukob sa bawat isa sa amin at tutulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pagsunod sa iyo. Lord, nais ka naming purihin, sambahin sa aming buhay at sundin. Salamat po, O Diyos, na ikaw ay very faithful, na hindi ka nagkukulang sa amin. Kahit sa kabila ng mga kabutihan mo ay nagkukulang kami sa iyo, ikaw ay nanatiling tapat sa amin. Maraming salamat. At tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay isang maging mabuting pastol na amin pong hahanapin ang mga nawawala. Amin po, Panginoon, titipunin ang mga nangangalat. Amin silang dadalhin sa iyong kulungan, Panginoon, para sila ay safe. Ito ang iyong simbahan, Panginoon. At sila ay aming pakakainin at alalagaan. Maraming pong salamat, Ama, at ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa mga oras na ito, tinataas ko rin po sa iyo ang aking mga kapatiran na kasama ko sa online. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang umabot sa bawat isa sa amin, kasama aming mga pamilya. Bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng kalakasan sa araw-araw, kalusugan, Panginoon, kagalingan mula sa mga sakit. Lord, tulungan mo po kami na tunay nga po, Panginoon, na malagpasan namin ang mga pagsubok sa aming buhay, maging sa mga aming mga health, O Lord God. Let your power be manifested. And Lord, let your love flow through us, na sa kapangyarihan ng pagmamahal mo at kapangyarihan ay gagaling ang lahat, Panginoon, na nakaranas ng kasakitan. Marami pong salamat, Ama. Ikaw rin po ang umabot sa bawat isa sa amin, kasama ang aming mga pamilya, anuman ang aming mga pangangailangan, be it physical, Lord God, spiritual, emotional, maging pinansyal at material, ay ipagkaloob mo nawa, Panginoon, sa bawat isa. Upang lalo kami, Panginoong, titibay sa aming pananampalataya at lalo kami, Panginoong, maglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Ama. At sa mga oras na to, Panginoon, amin din pong tinataas sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Dalangin namin ang iyong patuloy na pagkilos sa aming bansa. Nawa, Panginoon, ay hindi na po, Panginoon, manalasa muli ang bagong bagyong si Leon, na hindi kagaya ng Christian, Panginoon, napakarami pong pinsalang naganap sa aming bansa. Mahabag ka po sa aming bansa, Panginoon. Iadya muna po kami sa mga bagyo at sa bagyong ito, Panginoong Leon, at sa mga bagyo pang darating, ilihis mo po sila sa area of responsibility ng Pilipinas. Lord, nawa, tama na po, Panginoon, ang mga pananalasa ng bagyo sa aming bayan, sapagkat na makarami po, Panginoong, naapektuhang kababayan namin. Mahabag ka po sa kanila, tulungan mo po sa sila, Panginoon, nawa po ay matugunan yung kanilang pangangailangan ng mga government sectors o lalo na aming gobyerno at ng mga private sectors, Lord. Lord, sana po ay maibalik yung kanilang mga tahanan, mapatagawan sila ulit ng bahay, yung mga nawalan ng tahanan, yung mga namatayan po, Panginoon, i-comfort mo po sila, O God, sa lahat ng kanilang mga nawala. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng puso at isip, na at least mga bad material things lang ang nawala, walang buhay na nawala sa kanila. Lord, have mercy upon them. At nawa po ay matugunan lahat ng pangailangan ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon. At amin din pong itinataas sa iyo na ilayo po kami sa mga pagputok ng bulkan, patahimipin po ang mga bulkan sa Pilipinas, ang mga lindol, ang mga sunog. Panginoon, have mercy upon our nation. Keep us, Lord, from all this harm. Dahil dito, Lord, ay lalo po nahirapan ang aming mga kababayan at lalo mong naghihirap ang aming bansa. Tulungan mo rin po aming gobyerno na maging matapat po sa paglilingkod sa pagsiservisyo sa aming bayan. Nawa po, Panginoon, ay bawasan na po ang corruption sa aming gobyerno. Sa susunod na election, mag-intervene ka po, Lord, na huwag nang maihalal ang mga corrupt na officials, bagkus ay yung mga taong may malasakit sa aming bayan. Lord, nawa ay tumulungan mo rin po aming society. Marami pong mga kaguluhan, patayan, nakawan, Panginoon, mga kidnapping, Lord, yung droga. Lord, we pray na sana babawasan itong mga karahasang nagaganap sa aming bansa. Tulungan mo po kami ang bubuhay ng payapa,
secure, O God, at masaya. Pagpalain mo rin po aming ekonomiya na lalo pa po, Panginoong, umunlad para kami po lahat ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Amin po pinagkakatiwala sa iyo aming bansa at ang aming po buong sambahayan, maging ang aming problema sa West Philippine Sea, sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ikaw nawa, Panginoon, maghatid ng solusyon dito dahil hindi namin alam kung paano masolve ito. Amin din po dinadalangin sa iyo ang kapayapaan sa lahat ng bansa sa buong daigdig, lalo na po ang Ukraine at saka ang Russia, sana matapos yung kanilang giyera. Ganon din po ang Israel, Panginoon, her war with the Hamas people, the Hezbollah, Panginoon, at lahat, magang Iran, at lahat pa ng mga teroristang grupo. Have mercy, Lord, na mapagtagumpayan ito ng Israel. Tulungan mo po, Panginoon, ng Israel po ay magkaroon lagi ng wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, at gabay mo po, Panginoon, na matukoy lamang yung mga enemy at sila lamang ang puksain. Tulungan mo po, Panginoon, na yung mga inosenteng civilian, mga lugar ay sila po, Lord, ay hindi maapektuhan in the name of Jesus. Thank you, Lord, at amin po silang ipinagkakatiwala sa iyong mapagpalang kamay. Thank you for blessing Israel. Thank you for keeping her safe from all her enemies. And thank you, Lord, na patuloy mong pagpalain maging ang ekonomiya ng Israel, na itong bansang ito ay tunay nga pong sinabi mo sa panahon, Panginoon, na this is a land flowing with milk and honey. Nawa ay manatili itong Lord, na maunlad, Panginoon, para ang description sa kanila hindi magbabago. Salamat po, Diyos, at dalangin namin ang mga Christians diyan sa Israel, Lord, ang mga Messianic Jews, na lalo silang maging prayerful, watchful, at mag-preach ng word mo, para ang mga Hudyo po, Panginoon, na mga hardcore, Panginoon, hindi naniwala kay Kristo, ay mabuksan ang puso nila at kumilala sila kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. For indeed, Lord, unless they will acknowledge Jesus, the Prince of Peace, Lord, ang peace ay mawawala sa Israel. Laging may kaguluhan. So, Lord, we are praying that let the peace of Israel will remain. Enable them to acknowledge Jesus as Lord and Savior. Dalangin din namin lahat ng Kristiyano sa buong daigdig na kami lahat maging prayerful, watchful, Lord, and obedient to the call that we should go into all the nations and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, making disciples of all men. Kaya, Lord God, alam namin seryoso ka sa iyong pagkatawag sa amin. Loobin mong kami ay maging seryoso din sa pagtupad. Marami pong salamat, Ama, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa panahon, Panginoon, ng aming pagspuri at pagsamba sa iyo. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. At maraming salamat na ikaw ay Diyos na matapat. And Lord, as we end our fellowship right now, I just want to bless them. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, my brothers and my sisters, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance unto you and give you peace. So right now, my brothers and my sisters, go in peace and let the glory of the Lord shine upon you. My brothers and my sisters, receive the blessing of the Lord upon yourselves, the gift of the Spirit. Receive the peace, the love, the power, and the victory in the name of Jesus. And right now, I decree and I declare that we will all live victoriously, free from any sicknesses and accidents, because the power of God is upon us. He will continually guide us. And right now, just continue to shine wherever you are, and let the glory of the Lord will be upon you. God bless you, my brothers and my sisters. For all these things we pray and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Hindi muna ako ngayon sa inyo makikipag eye to eye kasi nandito ako sa Pilipinas, namatay yung nanay ko. Lilibing namin siya bukas. So, recorded lang itong aking preaching. And I hope na all of you ay lalo pang maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong panalangin, sa inyong mga love gifts sa aking sa amin ngayong pangangailangan dahil sa pagkamatay ng nanay ko. Ang inyong mga prayers at ang inyong mga comforts ay malaking bagay. So thank you everyone and God bless you all. Bye-bye.